Shalom, my dear brothers and sisters. The Catholic Gospel reading. This Gospel is being read throughout the whole world in any Catholic Church. And the Gospel of today is taken from the Gospel according to St. Luke chapter 5 verses 33 to 39. Glory to you, Lord. And they said to him, the disciples of John fast often and offer prayers, and the disciples of the Pharisees do the same. But yours eat and drink. Jesus answered them, can you make the wedding guests fast while the bridegroom is with them? But the days will come, and when the bridegroom is taken away from them, then they will fast in those days. And he also told them a parable. No one tears a piece from a new cloth to patch an old one. Otherwise, he will tear the new, and the piece from it will not match the old cloth. Likewise, no one pours new wine into old wineskin. Otherwise, the new wine will burst the skin, and it will be spilled, and the skins will be ruined. Rather, new wine must be poured into fresh wineskin. And no one has been drinking old wine desires new, for he says the old is good. The Gospel of the Lord. Praise to the Lord Jesus Christ. So, patungkol sa fasting. So yung mga Reiseo, parang nagreklamo sila. Kasi sila at si alagad ni Juan ay malimit daw nagpa-fasting. Ibig sabihin, malimit na nagugutom. Then, nakikita nila na ang mga alagad ng Panginoong Jesucristo or yung kanyang mga disciples ay kumakain. So, parang naiinggit sila or natutukso din sila kumain. Pero mo magpapasting ka, and then may mga taong sarap na sarap sa pagkain sa harapan mo. Yan, kahapon yata yung nakita ko. Yung mga nag-gym, may nag-gym din. Dun sa gym na yon, outside the glass, ay may nagdala ng kanyang ng pizza doon sa kaibigan niya, doon sa harapan ng gym. Of course, yun ay panunukso lang nila. Ginawa nila talaga sadya yun. Na habang may nag-gym ay kumakain sila doon sa harapan ng mga nag-gym. So, sino ba naman matuwa dyan na habang ikaw ay nag-gym, may mga taong kumakain ng sarap na pizza sa harapan mo. So, the same with this, the gospel ngayon, nagreklamo ito yung mga Pariseo na bakit daw mga alagad ni Juan ay nagpa-fasting, and then kami nagpa-fasting din, then ang mga alagad mo ay nag-i-enjoy. Kumbaga, di ba, nakakayamot naman yung ganon. So, nagreklamo sila. Good morning po ni Lorca Flores. So, good morning. So yun. And then, sinabi ng Panginoon na binanggit na naman nung nakalipas na mga linggo, di ba, na sinasabi ng Panginoon, Jesus answered them, can you make the wedding guest? Yung wedding guest na tinutukoy niya is yung kanyang mga alagad na mag-fasting kung nasa kasama pa nila yung bridegroom. So, yung tinutukoy when it comes to sa Biblia, pag sinabing bride it is our Lord Jesus Christ, and the groom is ang simbahan. So, yan ba lang. Ang groom ang Panginoong Jesucristo. And then ang bride is the church. No, time will come na di ba may mga previous parables na isinaysay din ito ng Panginoong Jesucristo. Sabi niya, can you make the wedding guests pass while the bridegroom is with them?
So, ibig sabihin, but the days will come and when the bridegroom is taken away from them, then they will fast in those days. And he also told them a parable. Itong verse 36, no one tears a piece of cloth for a new cloth, a piece from a new cloth to patch an old one. Otherwise, he will tear the new, and the piece from it will not match the old cloth. So, natural kung nagtatahi ka ng mga damit, ako mahilig ako magtahi-tahi ng magtagpi-tagpi. Ngayon, kung luma yung or bago yung damit, tagpian mo ng luma, time will come na mapupunit pa rin uli yun kasi luma na eh. Or kung luma yung damit, tagpian mo ng bago, time will come na mapupunit din yung pinagtagpian and then magiging useless lang yung itinagpi mo. So dapat, sabi ng Panginoon, new cloth and then new yung bago rin yung ipapats. Yun. Kumbaga, so parang sabi ng mga nag-aral, it is the Lord Jesus Christ is referring about the old and new na kaugalian or the old and new covenant. Ayan. Na hindi siya magiging compatible. Di ba? So, and then the same na sabi niya, hindi rin pwede na yung bagong alak ilagay mo sa lumang sisidlan. Kasi yung bagong alak, di ba, kapag nagpiperment yan, nagkukos yan sa mga nag-aaral ng nagkukan ng alcohol yan, di ba, nagkakaroon ng nagpiperment. So, may tendency yung sa pagperment niya is papuputokin niya yung lumang wine skin. Yun, yung wine skin, yung gumagawa kasi sila ng lagayan ng alak sa ganon. So, papuputokin niya. Dapat kung bagong lagayan, bagong alak is bagong alak, bagong lagayan. So, yun nga itong sinasabi ng mga nag-aaral dito, it's about the old and new covenant. And then makikita din naman natin na ang Panginoong Jesucristo kapag mag-fasting ka ay bababasa natin yan na mag-fasting ka is dapat doon sa Matthew chapter 6, di ba? Tinuro niya yun doon na kapag mag-fasting dapat hindi tayo papahalata na nagpa-fasting tayo, dapat naghihilamos, nagsusuklay tayo kasi nung lumang tipan sa Old Covenant, yung practices ng fasting ay ang ginagawa nila, magdadamit sila ng sako, nagbubuhos ng abo. So makikita ng mga tao na nagpa-fasting sila. Pero sa bagong tipan, sa pagdating ng Panginoon Jesucristo, iniba niya, sabi niya kapag mag-fasting kayo, wag kayo magpahalata na nagpa-fasting kayo. Magsuklay kayo, maghilamos kayo. So ganon. And then may mga ang fasting, kapag nagpa-fasting ka is hindi pwede na wala kang magpa-fasting ka lang, parang hindi ka lang kakain pero you are not engaging into prayer. You are not engaging into prayer, hindi ka nagbabasa ng banal na kasulatan, hindi walang pagkakaiba yun sa parang nag-hunger strike. At ang fasting din, hindi rin pwede kasi may mga narinig ako dati, nung nasa charismatic involved. Active pa ako dati sa charismatic. Matagal kami sa charismatic with my wife. Na yung kung minsan yung parang, let us pray and fasting. Na para i-grant sa atin, Lord, yung ating prayer request. Dapat hindi rin ganun na magiging intention natin. Na para bagang nag-hunger strike tayo, parang katulad nung may mag-hunger strike para ibigay ng gobyerno yung yung tawag nito, yung dinidemand mo. Parang katulad ng bata na kung minsan ang bata pagpapakainin mo ayaw kumain kasi hanggat hindi ibinibigay ng magulang yung kanyang pangangailangan. So dapat sa pagpapasting natin hindi ganun maging intention natin, mga kapatid. Para nagpapasting ka para ipapwersahin mo ang Diyos na ibigay sa iyo yung pangangailangan.
Hindi dapat ganun na maging intention natin. Kumbaga son, gusto nating i-manipulate si Lord by afflicting ourselves, by punishing ourselves not to eat foods para lang ibigay sa atin, Lord, yung ating pangailangan. Dapat maalaala pa rin natin yung turo ng Panginoon sa prayer na kung yung parang katulad nung kanyang prayer, di ba? Doon sa Matthew 26, Father, if possible, take away this cup from me, but not my will, but yours be done. Doon, isa dapat yun sa magiging pa rin, hindi, ang fasting, hindi mo siya gawin na parang i-manipulate ng Diyos. Dapat mangingibabaw pa rin yung kalooban ng Diyos. Kung magpa-fasting ka, it is for yourself to discipline yourself. Para madisiplina mo yung sarili mo, nagpa-fasting ka para you will focus on prayer, you will focus on the things that na gusto mong pagtuunan. Hindi mo pwede gamitin na parang mag-hunger strike para gusto mo sundin ni Lord yung panalangin mo. Sana maiba na yung mentality natin. Let us pray and fasting para magkaroon ka ng one accord, magkaroon ka ng concentration dun sa mga bagay-bagay na gusto mong marating, hindi para i-manipulate si Lord. Yan, mga kapatid. Ako i-share ko sa inyo kung gusto niyo mag-fasting. Ang hirap na talaga, katulad dito mga nagpa-fasting ng mga Pariseo at mga alagad dyan, siguro plus factor na nagpapakita sila ng pagpa-fasting nila, and then nakita nila ang mga alagad ng Panginoon ay kumakain, tapos andun ka. Ang hirap. Ako nakaranas ako dati mag-fasting mga 1 linggo, 1 week, pero hindi siya total fasting. Nakainom pa rin ako ng tubig. So nag-fasting ako ng 1 linggo. Ang hirap mag-fasting na may mga kasamahan ka sa loob ng bahay na sila kumakain, ikaw andun, nagpa-fasting ka, nagpe-prayer and fasting ka. Kung intention mo magpapayat, dapat ma-purify mo yung intention mo. Kailangan, ang fasting mo is, ang intention is to commune with God more deeply. Hindi para isabay mo yung pagpapapayat. Dapat magiging pure nga intention. Magpa-fasting ako kasi ako mag-lessen ako mag-lessen ako ng weight. Dapat pure yung intention. Kung magpa-fasting ka, is for you to commune God deeply, and then makapag-aral ka, makapag-concentrate ka. Sa fasting, sa aking karanasan, although marami naman nakakagawa nito, sa aking karanasan, pag yung 2 days na yan, grabe yung struggle, mga kapatid. Struggle ka dyan. O biro mo, wala kang kakainin. Sa 2 araw na yan, the first 2 days na yan, dyan ka magsastruggle. Na wala kang kakainin. Siguro isa rin siguro sa nagbunsod sa akin na nag-fasting ako dati, na kayanan ko yan. Kasi naghihirap talaga ako nung panahon na yun eh. Pero I really committed myself to prayer sa Panginoon. Kasi dapat at the same time, kapag magpa-fasting ka, of course, hindi ka dapat mag-trabaho ng mabibigat or else talagang totally manghihina ka. So liquid lang, mga kapatid. Yung 2 days na maghihirap, mag-struggle ka talaga ng gusto. Then after ng 2 days, yung 3, 4, 5 hanggang 7, ay okay na, wala na. Parang okay na yung mo. Kasi kung madisiplina mo, yung paraan din yan, mga kapatid. Kasi kung madisiplina mo yung sarili mo not to eat yung mga certain foods na yan for that period of time, iisipin mo, kung nakaya ko ito sa ganitong bagay na I can prevent myself para masatisfy yung appetite ko, yung tiyan ko, then with that, ay ma-realize mo rin na yung mga bagay-bagay na mga makamundo, pwede mo rin pala i-detach yung sarili mo doon. Yung mga vices na yan, halimbawa, may bisyo ka, hirap ka sa bisyo mo, mag-fasting ka. Diba? Try to fast. Kasi kung makaya mo ma-prevent yung sarili mo kumain ng 7 araw, the same is makakayanan mo rin na maalis yung mga bisyo mo na nagsastruggle ka na maalis.
Yung paninigarilyo, bisyo yan eh. Kumbaga so, parang ano talaga yan, tawag nito, unjustifiable. It cannot be justified yung paninigarilyo. Of course, sa probinsya, yung mga tao na nagrilyo kasi daw malamok kapag nagpapakain ng kalabaw. Kaya nagtatabako sila, mga ganon. Pero bisyo yan eh. Ang alak ko minsan, madya-justify pa. Diba? Yung pag-iinom ng alak, madya-justify minsan. Pero kung continuously na rin naging habitual na, that is already a vice at hindi na rin tama. So sa pagpapasting, kapag nakakaya mong magpasting na madisiplina yung sarili not to eat certain foods or not to eat foods, then you can do the same sa mga bisyo at sa mga bagay-bagay na hindi nakakalugod sa Panginoon. Yan. 7 days na nakaranas ako yan. Mga then, na ginawa ko ulit dati, nakaranas ulit ako na ginawa ko ulit yung another 7 days, nagawa ko ulit yun. Pero sa breaking of fasting, natural, i-google mo na how to break fasting. Delikado kasi mga kapatid. Delikado yung fasting. Although, ipag-pray mo, ka, you must be deeply kuan mo yung self mo sa prayer, sa fasting, sa prayer and fasting, para hindi magiging parang secular lang yung fasting mo. Dapat you are deeply in prayer. Yun, what we call this, mababad ka talaga sa panalangin, pagbabasa ng salita ng Diyos, pananalangin, intercede for other people. Yan, naranasan ko yun, yung isang another set, medyo natural, nung matagal na uli, ginawa ko yun. Hirap mag-fasting, especially kapag may kasama ka sa bahay. Kasi maya tatanong, kain ka na. Oh, goodness. Lalo pag magluluto sila ng masarap na pagkain, matutokso ka. And then, yung pinakamaiksi ko yatang fasting is 3 days. Yun. Pero, try nyo mga kapatid. Then, ang pag-break ng fasting, yun yung ingatan natin. Yung mga processes kung ano dapat ang unang gawin. Google nyo na lang siguro. Pero, hindi natin ito dapat gagawin para i-manipulate si Lord. Na parang mag-hunger strike. Dapat sabihin pa rin natin sa prayer natin, no? Thy will be done, O Lord. Para sa sarili mo yun. Ang pagpapasting mo para sa sarili mo to discipline yourself. So, ito yung ebanghelyo ngayon na kung saan ay makikita natin na there are parts sa buhay natin na kailangan din natin mag-fasting. Actually, meron din naman tayo mga designated fasting, di ba? Ibinibigay or tinuturo sa atin ng simbahan natin na meron din tayo designated fasting. Yun nga yung sinabi ng Panginoon na kapag wala na yung bridegroom with the guest, ayan, ay doon na sila magpa-fasting. Actually, kung babasahin natin doon sa Joel chapter 2, and then kung sa Old Testament, basihan natin na every time na nagkakasala sila, nagpa-fasting sila, nagmo-mourn sila. Ibig sabihin, they are mourning. Di ba yung sa Joel chapter 2, and then doon sa aklat ni Jonah, di ba? Nagpasting din yung mga tao bilang tanda. Yung pagpapasting nila is bilang tanda ng pagsisisi. So, ang sabi din natin ng Panginoon, sabi niya, if the bridegroom is not with them, with the guest, yun that is the time na magpapas din sila. Okay. Paano ba tayo magpa-fast? Di ba? Kasi sabi ng Panginoon, I will be with you till the end of time. So, saang part doon tayo magpa-fast? Meron. Di ba? Every time na nagkakasala tayo, we are living God or tinatalikuran natin ng Diyos. Then, that is the time we can fast and we can mourn. Nasa pagpapas natin ay you can fully meditate and reflect on God's goodness. Diba? So, yan din yung portion. Yun yung parang sa Old Testament concept na kapag nagkakasala sila, nagpa-fast sila.
And then kung titingnan din natin doon sa Mark chapter 9 verse 29, di ba may masamang espiritu din na hindi napapalayas ng ganun-ganun na lang. Sabi ng Panginoon doon, sabi niya, this can be cast by prayer and fasting. So, ibig sabihin, ganun katindi na dedication ang kinakailangan natin, na kinakailangan natin mag-fast and pray. Ibig sabihin, i-detach natin yung sarili natin sa mga bagay-bagay sa mundo and then focus only to God. Na ang ibig sabihin nun, para ma-recognize natin na everything ay mapagtatagumpayan lamang natin sa pamagitan ng Diyos. Yun yung, for me, yun yung sinasabi ng Panginoon sa Mark chapter 9 verse 29. Ibig sabihin that we can only be victorious against the devil kung everything i-detach natin ang ating sarili sa bagay-bagay sa mundo and then focus on God alone in prayer. And while on fasting, we are praying, we are connecting ourselves to God and detaching ourselves to everything na sa mga bagay-bagay sa mundo. Yun, mga kapatid. And then, meron tayong mga designated fasting, mga kapatid, ang Panginoong Jesucristo sa simbahan. Ngayon, alam nyo ba na kapag hindi natin sinusunod dyan yung mga designated fasting natin na aprobado ng simbahan, nagkakasala tayo, mga kapatid. Di ba, kailan yung designated fasting natin? Actually, Ash Wednesday, fasting. Actually, inobliga lang sa atin, 1 full meal lang. And then, every Fridays of Lent, yung abstinence tawag doon. Abstain from eating meat. Kasi ang Friday, it is the day that we are commemorating the death on the Lord on the Good Friday. That is why, on every Fridays of Lent, ay hindi nagkumakain ng meat. Pero alam nyo ba na sa US, every Friday, may mga matatapat na Katoliko na hindi talaga kumakain ng meat on every Fridays of the whole year. Yan. Siguro yan yung konteksto din ng munggo every Friday. Dapat ang munggo walang karne, isda lang, at saka walang chicharon. Siguro ang context niyan is, dun pa rin nakopya yan. Yung mga matatapat na Katoliko sa US, hindi sila kumakain ng meat sa Friday. So yan yung mga designated fasting natin, Ash Wednesday, at saka Good Friday. Ang hinihingi lang nga sa atin, 1 full meal. Yung mga required pa is yung from 18 yata, above 59 years old. Pero kung nag-medication ka, you are what we call this, hindi ka obligado. Pero once na wala ka namang sakit at hindi ka nagpa-fasting at Katoliko ka, na hindi ka nag-fasting, is nagkakasala ka. Nagkakasala ka, mga kapatid, alam niyo ba yun? Because it was, ito yung kinuha ng simbahan. Sabihin mo gano'n. Yes! Sinasabi sa Luke chapter 10 verse 16, mga kapatid, ang sinasabi ng Panginoon doon, ang kausap doon mga lagad. And let us remember, ang legitimate na mga successor ng mga lagad, yung mga kaparian natin ng mga obispo. Kasi tayo lang, the Catholic Church has the unbroken link sa mga unang alagad ng Panginoon Jesucristo. Ang sinasabi doon sa Luke chapter 10 verse 16, ang nakikinig sa inyo ay nakikinig sa akin, at ang nakikinig sa akin ay nakikinig sa nagsugo sa akin. So therefore, if we violate what the church teaches, we go against also to the Lord Jesus Christ. At ang Luke 10:16 na yun, ay ang Catholic Church maaaring may authority lang to claim that verse, since only the Catholic Church has the unbroken link sa mga apostol. The rest, wala yun, mga putol yung mga connection, mga kapatid. So yung authority nila is putol din.
And then sinabi pa doon sa Matthew 18, di ba? Ano man ang ipahintulot ninyo dito sa lupa ay ipapahintulot sa langit. Ano man ang ipagbawal ninyo dito sa lupa ay ipagbabawal sa langit. So therefore, when the church decreed or commanded, inutos ng simbahan na on Ash Wednesday, magpa-fast tayo, on Good Friday, magpa-fast tayo, and every Fridays of Lent, mag-abstain tayo from certain meats. Then if you go against it, then you are violating the commandment of the Lord Himself, mga kapatid. At sa authority na ibinigay ng Panginoon sa simbahan. Diba? Yung Matthew 18:18 na actually, inulit lang yan. Doon na yan, binanggit na rin yan doon sa Matthew chapter 16. Yun, nung binigay ng Panginoon yung authority kay San Pedro. At ang authority na ito ay nanatili kasi itong authority na ito ay ipinasa din ni San Pedro sa kanyang successor. Matthew 16:13 to 20. Ito sabi dito, sa verse 19, Matthew 16 verse 19, I will give you the keys to the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loose in heaven. Then inulit yan sa Matthew 18:18. At itong authority na ito, ipinasa-pasa ito ni San Pedro. Until now, sa kanyang mga successor. That is why tayo lang, in all the churches of the world, only the Catholic Church can trace our roots back to the apostle. Meron tayong tinatawag na unbroken link. Meron tayong apostolic succession. Kaya nga, gustong-gusto sirain ng Diablo ang simbahan. Bakit? Kasi with the church, pwede niya ma-disprove ang Diyos. Bakit? Anong pala yan baka myth lang yan haka-haka lang. Diba? Pero sa atin kasi may connection, may continuity from the Lord until now, may continuity. Hindi siya putol. Kaya nga, isa sa gusto i-disprove ng demonyo ay ang simbahan. Kasi kapag masira niya ang simbahan, yung mga ibang sekta, paano nila mapaninindigan? Paano nila maisaysay yung katotohanan patungkol sa Panginoong Jesucristo? Kung hindi sila babalik sa pinakasimula. Or else, kwento ka lang ng kwento, wala kang connection, wala kang pasimula sa pinakaumpisa, sa pinakadahilan, then lalabas na parang myth lang, gawa-gawa lang, haka-haka lang. That is the importance of the church. Yan, asingit lang yon. Ang pinag-uusapan natin is about on fasting, na tayo rin ay merong designated fasting, mga kapatid. Although, kung matapat ka at gusto makapag-commune at makapag-connect sa Panginoon ng more deeply, you can have your own fasting. But of course, i-consider mo muna yung kalusugan mo. At the same time, yung maghanap ka ng lugar na makapokus ka on fasting. And then, after that, is magkaroon ka ng plan how to break it, paano yung sequence ng pagbe-break. Kasi yung pagkain, baka mamaya mabigla ka, kumain ka ng mga hard, yung mga heavy meal ka, delikado naman. So yan, kung gusto mong mag-fasting, makapag-commune sa Panginoon more deeply in prayer, i-plano mo. Huwag ka agad-agad magano. Kasi kung mag-fasting ka, sabi ko nga sa inyo, mag-fasting together with your loved ones sa bahay, ang hirap, mga kapatid. Naranasan ko po, ang hirap, struggle ka talaga. So maybe that is by now, mga kapatid, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon na there is a time na we need to fast. And then yung mga tinatawag nito,
pwede natin siguro i-connect din yung last part na yun na hindi mo pwede ipagpatsi-patsi pag samasamahin yung luma sa bago. Or else masisira yung wineskin or masisira yung cloth kung papatsian mo siya ng bagong damit. It's either way, bago na damit, patsian ng luma, masisira pa rin yun. O kundi kung bago-bago, kung luma-luma. So, yun mga kapatid. Ibig sabihin, parang pwede rin natin i-connect na kung ano yung nakagawian natin na tinuro ng mga magulang sa atin na especially for us Catholics, yung mga pamahiin na hindi naman talaga angkop or compatible sa ating pananampalatayang Katoliko, sa ating pananampalatayang Kristiyano is dapat hindi na natin isama yun. Hindi natin pwede fats yun with our faith, yung mga pamahiin, mga kapatid. Obviously, tayo ng mga tao, mga Pilipino, paano mo malalaman na you are deeply involved with pamahiin? Tingnan mo kung minsan yung ginagawa mong mga call sign, di ba? Virgo, Sagittarius, Cancer, di ba? Leo, ayan si Leo. Of course, Leo, Lion. Di ba? Sa horoscope pa rin yan. So, yung pananampalataya natin Kristiyano, huwag nating haluan ng hindi Kristiyanong pananampalataya. Yung tinatawag na syncretism, mga kapatid. So, yun din yun. Pwede natin i-connect dun sa na huwag nating i-fats those types of beliefs, those types of mga paniniwala na hindi naman Kristiyanong paniniwala. Huwag nating ihalo sa pananampalataya nating Kristiyano. Yung mga pamahiin. Grabe, dami talaga mga tao na until now, hindi nakakalaya-laya dyan sa mga pamahiin na yan. And because of that, kapag we are nag-i-engage tayo sa mga ganyan, that is why hindi rin makakilos ng lubusan ng Diyos sa ating buhay. Kasi hindi pwede na maghari ang Diyos sa puso mo, sa buhay mo, na meron ng naghahari. Ang paghahari niya, hindi niya ipipilit. Ang gusto niyang paghahari is kusa mong ibigay ang sarili mo na pagharian ka niya. Kaya hindi pwede na Katoliko ka na, Kristiyano ka na, yet you are still deeply involved with superstition. With yung mga hula-hula, mga horoscope, mga espiritista, mga manggagamot, mga mananawas. Diba? Kung minsan kahit sa simbahan, ganyan ginagawang joke. Yan ang lumabas sa tawas mga ganon, di ba? So, ibig sabihin, ganon kasi tayo ka deeply attached to those things which supposed to be hindi dapat, mga kapatid. Yung sinasabi ngayon na hindi pwede pagsamahin yung luma at bago or else, hindi magiging, since na hindi compatible, ay hindi yan mag-work. Yun nga ang sabi ko sa inyo, nung nakalipas na araw, nag-share ako about this, na biglang nawala yung audio. Hindi pwede. At napatunayan ko, nung experience ko, na ang espiritu ng mga agimat, mga habak-habak, na mga lucky charm na yan is not compatible with the Spirit of God. Kasi noong panahon na yun ay naranasan ko na noong nagkaroon ng prayer ay nag-react yung mga taong mayroong ganyan. So kung yung may mga anting-anting may mga habak-habak na yung mga pamahiin na yan, mga lucky charm na yan, ay kung yung espiritu niyan is compatible with the Spirit of God, then supposed to be, hindi sila mag-react. Pero nung panahon na yun, nakitang-kita ko sa mata ko, nag-react sila. Ibig sabihin, yung espiritu taglay-taglay ng ganung klaseng pananampalataya, ng ganung klaseng paniniwala, is not compatible with the Spirit of God, the Holy Spirit. So, yan nga ang sinasabi na kinakailangan is hindi natin pwede pagsamahin, mga kapatid. Kung sa Panginoon tayo, sa Panginoon. Hindi ka ba naniniwala that God can save you even without those things? Di ba? Hindi ka ba naniniwala na kahit wala kang anting-anting or mga lucky charm, kung naniniwala ka sa Panginoon, sa Diyos na may likha ng langit at lupa,
ay pwede kanyang pagpalain kahit wala kang hawak-hawak na mga pampaswerte. Why not believe the blesser? Kasi alam nyo ba na kapag swerte, ibig sabihin, it is just happen by chance. Ibig sabihin, saan mo i-attribute yung swerte mo? Doon sa object, halimbawa, palaka na may barya, hoop ng kabayo na bakal. Then, yung pusa, kapag swertihin ang negosyo mo, saan ka magpapasalamat? Doon. Ay, swerte talaga to. Then, i-recommend mo ngayon din sa iba. Instead, na kapag may mga dumarating sa iyo na biyaya, kung kinoconsider mo na biyaya, pag sinabing biyaya, ibig sabihin, a blessing, there is a blesser. Kung swerte lang, i-attribute mo ang pag sinwerte ka, i-attribute mo yung swerte mo doon sa object na mayroon ka, yung palaka na yon, yung pusa na kumakaway-kaway, at kung ano-ano pang mga object na mayroon ka. So, ibig sabihin, hindi mo lilingunin si Lord. Doon ka po-focus sa object na yon. Kasi, ay, swerte talaga itong meron akong ganito. I-recommend mo din sa kaibigan mo. And yun, mga kapatid, is not compatible with our faith. So, hindi natin dapat iasa, mga kapatid, sa ganung-ganung mga bagay. Kaya tayong pagpalain ng Panginoon. Without those, God is able to do immeasurably more than what we think or ask or ever imagine. Good morning. Thank you po, Habibi, sa gifts. Hi, Brother John, good morning. So, wag nating iasa sa swerte, mga kapatid. We have God who is the source of everything. Di ba? Sabi sa 2 Chronicles chapter 7 verse 13 to 14, maari niyang ifinid ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maari niyang palaganapin sa kanyang bayan ang salot. Di ba? Maari ipinid upang hindi pumatak ang ulan. So, nangyari sa Israel, 3.5 years nung nag-pray si Elijah. Maari niyang palaganapin ang salot. So, kung gagawin ng Diyos yan, ano sa tingin mo? Ang Diyos ay Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari. Then why believe on that object? Why believe on that bagay na makapag-protection sa iyo? God is able to protect you. God is able to bless you. What only need is to believe in Him, to trust in Him. Diba? Sabi nga sa Proverbs 3, 5, and 6. Sa Proverbs 3, 5, and 6, sabi niya, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Trust in the Lord with all your heart and lean not your own understanding. Pwede rin natin isingit dyan your own mga bagay-bagay na pinaniniwalaan mo beside God. In all your ways acknowledge Him and He shall direct your path. Acknowledge Him, He shall direct your path. He will bless your path. He will bless your lives. Not those objects. So, kung pipiliin kayo, di ba? Dapat mas piliin natin si Lord. Ano ba ang greater? Yung may likha or yung mga nilikha? Di ba yung pusa, imahe ng mga yung pusa na kumakaway-kaway, imahe ng pusa na buhay na nilikha ng Diyos. Yung palaka ay imahe ng palaka na nilikha ng Diyos. Then why trust on that images of creation? Why not trust the Creator? Kung nakuha mong magtiwala dyan sa mga object na yan, na nilikha, na larawan ng mga nilikha ng Diyos, then why not trust? Put your trust in the Creator. Hallelujah. Diba?
Kung nakuha o magtiwala dyan sa object na yan, sa palaka na yan, na larawan ng palaka, na buhay ng likha ng Diyos, sa pusa na larawan ng nilikha ng Diyos, then why not believe the Creator and the source of everything? Di ba? Ganun lang mga kapatid. So, hindi dapat natin pagsamasamahin, especially for us Catholics. Sana i-purify na natin yung ating pananampalataya. Yun nabanggit ko nung nakalipas na araw, kaya biglang nakat yung audio. Naggalit yung kalaban. Biglang nakat ang audio. Ay, good morning pala, Brother John. Ganun talaga, Brother John, kapag magkakaedad na, late na magising. So, yun mga kapatid. I-purify natin. Yung binanggit ko pa pala, isa pa. Umpisahan natin unti-unti. Yung mga religious object natin, i-classify natin, di ba? Yung mga Santo Niño di Suerte, dapat inaalis na natin yan. Subukan nyo ilapit, itanong sa mga exorcist kung tama ba yung Santo Niño di Suerte nyo, yung dinadabitan nyo ng green, tapos yung Santo Niño na may kalong-kalong na lagayan ng barya na punong-puno. Daya ako minsan, tapos ko yung minsan nilalagyan nyo ng pouch, tapos isasabit doon, lagyan nyo ng mga barya. Contaminated yan mga kapatid. Ano yan? Hindi pure yung intention mo, at yan ay pagkakasala. Kasi there is no such thing as swerte sa Panginoon. Dapat wala. Kasi ang allowed, mga kapatid, sabihin ko sa inyo, ito kasi naputol last other time na to. Yung Santo Niño di Suerte, hindi yan sanctioned or hindi yan approved ng simbahan. Kung Katoliko ka, kung negosyante ka, Katoliko ka, dapat ma-dispose mo yan. Ilapit mo yan sa exorcist kung paano gagawin. Ang approved na Santo Niño sa atin, yung Santo Niño de Frag at yung Santo Niño de Cebu. Pero yung mga Santo Niño de Suerte na ginagawa natin na kung ano-ano, ay we have a problem with that. Kaya nga, Santo Niño de la Suerte. There is no such thing as de la Suerte. Suerte by chance, Jack. Ang suerte kasi luck chance. Kaya nga kung Kristiyano ka, kung Katoliko ka, ay good luck. Why not say God bless? Di ba? Avoid natin yun. God bless. Good luck man ako. Maayong swerte. My goodness. Pag swerte kasi by chance lang. So ang Diyos ay hindi swerte, hindi chance lang. God is sure siya. Blessing ang sa Kanya. Sana yun mga kapatid, umpisa natin yung Santo Niño de la Suerte nyo. Hindi po yan aprobado ng simbahan. Ang approved ng simbahan, yung Santo Niño de Frag or Santo Niño de Cebu. Of course, dito sa bahay, merong dating, andyan na kasi, hindi pa namin na, pero nung yung Santo Niño siya, ginawang parang Santo Niño de Suerte. Pero nung mga nakalipas ay, ang ginawa namin is, pinray namin, yung parang binrake namin yung consecration, kung binrake namin yung consecration or hiningi namin ng tawad yung image ng Santo Niño na parang ginawang Santo Niño de Suerte. Ang ginawa ko, nilagyan ko ng cross, tapos tinanggal ko ngayong lagayan ng barya. Wala naman siyang hawak na gano'n talaga. Para siyang baby lang na So ginawa ko, nilagyan ko sa ng cross, then napabless ko na sa exorcist at saka na exorcise. And then, ang ginawa namin noon is, binrake namin yung consecration, yung inintend ng previous owner, yung mother-in-law ko. Talagang inintend na parang dinala sa simbahan, sa tindahan, pampaswerte, mayroong barya. So hindi siya, ang ginawa namin yun, pa-exorcise ko na siya, pa-bless ko na doon sa exorcist.
pero pangkalahatan yon. Ang ginawa namin dito sa bahay is binrake namin yung consecration, yung hiningi namin ng tawad kung anong ginawa doon na inintend before. And then after that, pinray namin na i-redeem, prayer of redemption. Parang gumawa ko ng prayer to redeem it, na Lord, sa ngayon ay pagpalain mo po ang imahe na ito, that this image will remind us, will only remind us that you became a child. Diba, Santo Niño? Kasi ang Panginoon ay nagkatawang tao. This image will only remind us that you became human like us. Magre-remind na lang siya. We break any attachment, any diabolic attachment. We break any consecration of this image. And then after that, yun nga, pinag-pray namin na ma-purify siya, ma-sanctify siya, na ang image na ito ay mag-remind na lamang sa amin na every time na makita namin ito, ang imahe na ito, ay magre-remind sa amin na ikaw ay nagkatawang tao, naging bata, upang kami ay ligtas sa aming mga kasalanan. So then, binungusan ko ng holy water. So yun na. Pero yung mga Santo Niño di Suerte na yan na talaga may barya, surrender nyo na lang yan sa mga exorcist or sa mga pari. Sa amin, dito sa chapel namin, merong mga ganyang nakadamit na green na Santo Niño. Although wala namang hawak-hawak na baryahan. Pero those are sins na ibinibigay, hindi nila ma-dispose. Pero at least I've done my part. Pinagsabihan ko na sila. Kaso lang kasi bigay ng mga tao yan eh. So, sana mga katekista, mga pari, mga kaparian natin, ulit-ulitin ito. Although may mga pari, lalo na si Father Darwin Gitgan at iba pa mga pari, na talagang sinasabi nila na kapag ganyan ang ipapabless mo, hindi nila ibibless. So, sana spread the awareness, mga kapatid. I-follow natin si Father Darwin Gitgano, Brother Wendell Talibong, at maging si Father Jose Sequeia, Father Jeff Cantela, Father Jeff Cantela, at saka si Father Jose Sequeia ng Manila. At dito sa Rizal, si Father Jeff Cantela. Sa Pasig, si Father Daniel Estacio. So yun yung mga natin, doon tayo magtanong, mga kapatid. Huwag tayong basta-basta gumawa ng mga bagay na huwag nating ipaghalu-aluin yung pananampalataya ng mga pagano at ng pananampalataya nating mga Kristiyano. So dapat ma-purify ang ating pananampalataya. Kung puti ka, puti. Huwag yung paghalu-haluin mo. Huwag kang sakang, huwag kang namamangka sa dalawang ilog. So, maraming salamat po mga kapatid. That is by now. May God bless us and protect us and keep us safe today. Amen.